I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa, hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Sa mga Pilipinos and OFW, hello, anak ko, si Secretary Gadon, nirisbakan niya si Salpanilo, guys. Tingnan nyo yung sinabi ni Sec Gadon dito. Sabi niya, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Attorney Larry Gadon, refused Attorney Salvador Panilo claims that the impeachment of Vice President Sara Duterte is intended to prevent her from joining the 2028 presidential election. Sabi niya. Nakakatawa. Panilo is living proof that Duterte have no votes for presidency. Sabi ni Attorney Gadon. Panoorin nyo guys yung ano niya, yung video niya, no? But before that, ito yung sinabi ni Panilo. Yan kasi mga kababayan, yung sinabi ni Panilo, I have repeatedly stated the purpose is to destroy and besmirch the reputation of VP Sara Duterte with the ultimate goal of disqualifying her from this 2028. Ayan ang sinasabi niya, kaya nirisbakan siya ni Attorney Gadon. Sinabi ko na ito sa isang video ko. Alam niyo mga kababayan, kung talagang gusto niya magtatakbo sa 2028, dapat sa kanya hindi siya gumawa ng katarantaduhan. Kaya tuloy. Ayan, presidential election being the leading contender. Hay nako. Kahit anong gawin niya, hindi mananalo yan. Maniwala kayo sa akin, guys. Their move will only galvanize the support of the Filipino people on VP Sara and will fan the flames and disgust and rage against their willful and brazen violation of the guarantees enshrined in the Constitution. Yan sabi ni Salpanilo. Kaya pakinggan nyo guys yung sinabi ni Attorney Gadon at saka yung comment niya tungkol dito sa impeachment issue. Siyempre, bago yung panoorin mga beswa, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Bye. And babush, God bless Philippines. Eto na. Sana ang Senado ay magpatawag ng special session upang talakayin itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Katungkulan ng Senado na dinggin ang bagay na ito sapagkat this is a matter of national importance and this is an urgent matter. Kaya kinakailangan ay magpatawag sila ng special session. At ito naman ay hindi magtatagal sapagkat nakalatag na ang mga grounds for impeachment. At yan naman ay meron ng public knowledge. Milyon-milyon na mga Pilipino ang nakakaalam kung bakit dapat na matanggal si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto. Kaya hindi pwedeng magbingi-bingihan dito ang mga senador. Ito ay kanilang katungkulan sang-ayon sa batas, sang-ayon sa konstitusyon. Dahil ang pagbaliwala nila dito sa impeachment na ito ay nangangahulugan na kanilang kinakatigan ang korupsyon, ang high crimes, ang mga violation ng ginawa ng Vice Presidente at ang betrayal of public trust. Para nilang kinukonsinti ito kung hindi nila ito bibigyan ng special session. Kaya ako ay nagbibigay ng suhestyon sa Senado na kanilang bigyan ito agad-agad at magsagawa sila ng special sessions. Dahil ito ay napakahalaga. At ito naman ay hindi magtatagal sapagkat konti lamang ang grounds, 6 lamang ang mga major grounds for impeachment. Kaya madali nila itong matatakil. At hindi lamang yon. Ito naman ay napag-usapan na publicly sa hearing sa House at ito naman ay alam na ng mga sambayanang Pilipino. Kaya dapat ay magsagawa sila ng special hearing or special session. At pwede naman mag-function ang Senado kahit na election period dahil ang Senado ay may plenary powers na pwede silang magpatawag ng special session.
Nakakatawa ang sinasabi ni Attorney Sal Panelo na kaya daw ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Nako, napaka lakas naman ng kanilang ilusyon. Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. Si Sal Panelo nga, kasama niya sa mga billboards, mga higanting billboard, mga poster, mga advertisement sa radyo, sa TV, at sinasabi na Sal Panelo, panalo. Pero anong boto nakuha niya? Nandyan siya sa kulelat na mga nasa top 30. Wala siya doon sa top 20. Makikita mo doon na walang boto ang Duterte, konting-konti lang. Kaya lang nanalo si former President Rodrigo Duterte noong 2016 ay dahil sinuportahan siya ng mga Marcos loyalist. Dahil no choice. Alang-alang iboto si Mar Rojas o kaya si Binay na parehong dilaw. Kaya binoto na lang si Duterte dahil nangako siya na ipapalibing niya ang the late President Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani. Kaya yung mga Marcos loyalist bumoto sa kanya. Kaya hindi pwedeng sabihin na maraming boto si Sara. At the most, 4 million to 5 million lamang ang makukuha niyang boto. Noong 2021, nagpa-survey ang Malacanang kung sino ang malalakas sa kandidato. At ito ay pinasurvey nila, internal survey sa mga congressman. At ang lumabas doon, number 1 si BBM, number 2 si Lenny, number 3 si Isko, number 4 lang si Sara. Kaya nga siya hindi tumakbo. Kaya lang siya napilitang tumakbo na Vice President dahil kung kay BBM ay siya ay mananalo. Pero walang boto ang Duterte at the most 5 million ang makukuha nila. Kaya hindi dahilan niyang eleksyon sa 2028 para i-impeach si Sara dahil hindi naman siya mananalo. Yun nga mga maisog rally nila, yung mga maisog rally, wala pang 300 ang nagpupunta at ang karamihan pa doon ay mga paid vloggers at yung mga tauhan nila. Kaya hindi mo masasabi na meron silang mga tao na mga botante na milyon-milyon para sapat na makapagboto o makapagluklok ng isang presidente. Napakalayo. Napakinggan nyo, guys. Sinabi ni Secretary Gadon. Sal Panelo, sagutin mo si Secretary Gadon. See? Pagdating sa mga Marcos, ay hindi talaga nagpapahuli ito. Talagang pinagtatanggol niya si Pangulong Marcos Jr. Kaya nga na-disbaryan, guys, mga kababayan, dahil kay PBBM nung tumakbo sa last 2022. Dito kaya sinuplak niya talaga si Robles. Paano kasi ito si Robles? Kolumnista yata yun ay binanatan si Pangulong Marcos Jr. Rumisbak ito. Correct me if I'm wrong. Yun ang dahilan kung bakit na-disbar si Secretary Gadon. So, pagdating kay PBBM, nako, talagang re-risbak po yan. Talagang solid Marcos talaga ito sa totoo lang, Sayang lang no? Ay hindi siya nanalo nung last 2022. Iba po ang nanalo. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng magic yun, no? Yung alam mo na hindi talaga qualified, yun pa ang nanalo. Ito si yung artista, si Robin. Ewan ko ba? Kumpara mo kay Senator Gadon ay si Secretary Gadon na napakagaling na abogado. Sayang lang. So, dahil dito mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Manawagan tayo kay Sal Panelo. Pakinggan mo yung sinabi ni Secretary Gadon. So, yun guys, ang pinaka-latest updates video ko. See you again on my next upload video. Bye. And babus. God bless Philippines.